of the Tartits mismo. Slambook Entries 2011. Oo, may nagogoyo pa rin kaming sumagot for the Big Box Authority. Asan si Princess? Oo nga, no? Teka. First victim is the entry, Camel Prats. Ang first wish niya daw, posing for the cover of FHM. Pero ang stress food niya, cake. Camel, bawas ma-stress ka ba ngayon? Cake gusto mo? Si Kirly Gaspi, walang dudang min na min, pero mas secret. Ang nickname niya, Sugar. Hi, Sugar! At ang laman ng box of happiness niya, Take note, datong na dollars, hindi pesos. Sama ako sa box of happiness mo. Si Parang Jessie Corcuera. May alternative personality pala. Siya rin si Akang. siya lang ang arrive ng nickname, pare. Ang favorite snack niya, chicken. Live na chicken. Paggalit lang siya. At ang favorite punctuation niya, ang question mark, question mark, question mark pa at question mark pa ulit. Si Joyce Ching of the Team Up Joffer ng Queen Hearts, medyo mahirap ispelengin ang secret superhero identity niya. Si Batman. Hindi Batgirl. Batman. Ang favorite niyang celeb, si Tercio Cruz. Guy and Pip forever! At ang last thing na ginagawa niya before she sleep, wash my face at brush my teeth. At the same time, Si Derek Monasterio naman, ang secret superhero identity niya ay si Superman. Bakit may question mark? Hindi siya sure? Kasi nga, secret eh. At ang last book that inspired him, sabi niya, I've never read a book. Kosa, parang proud kang di ka nagbabasa, no? Ako rin. si Hearty Evangelista, ang first rule na gagawin pag presidente siya, Don't eat dogs. Pati hotdogs. Isali mo rin, don't let dogs eat you. ang last celeb na na-crush siya ni Hearty ay si Daniel Matsunaga. Kayo talaga ang kinilig. Ituloy nyo na kay Vanessa Del Moral ang favorite celeb, B-Boy Ramirez. Ang last celeb na na-crushan niya, B-Boy Ramirez. At sa box of happiness niya, ang laman, B-Boy pa rin. Hindi ka naman masyadong in love kay B-Boy, no? B-Boy, ano pinakain mo kay Vanessa, ha? Ginayuma mo, no? Pahingi! At ang final question, kung ikaw ang pipipiliin, sinliit ni Dwarfina pero cute o normal ang laki pero tsaka? Sabi ni Derek, sinlaki ni Dwarfina, pero pogi. Cause size doesn't matter. Os? Ako, bigger is better. Ako, di ba yung maliit? Basta powerful. Tiny Heart, parang malit na ako ngayon. Pero cute naman ako. Oo nga, ano bang difference? Pag maganda, maganda. Feeling mo, ang ganda-ganda mo? Mami! Oh, princess! Counts na to! This is the Big Box Authority! As of last night, ang ating ranking, hindi pa rin nagbabago yung ating ranking. Number 1 pa rin sa Gimat at saka si Enteng. No doubt, hindi lang top grosser ang kanilang Metro Manila Film Fest entry na si Agimat at si Enteng Cabisote. Lumalim din ang pagkakaibigan sa pagitan ng Senator Bong Revilla at Bossing Vic Soto. Ibang level na yung pagkakaibigan namin. Parang pinagseselosan na nga ako ni Lani. Love na love ko rin naman siya eh. Mukhang kami na nga nagka-inlaban ni Vic eh. Sabi ko nga parang medalya yun na pwede ko isabit sa karir ko na nagkasama kami sa isang pelikula. Record-breaking yung naging samahan namin. So, mas lalo naging espesyal yung pagti-team up namin. Kaya sabi ko nga, talagang napakatindi ng naging resulta ng kombinasyon namin ni Vic. Talagang umuusbong ang biyaya. Kay Bong. Samantala, kahit tapos na ang kanilang pagsasama sa pelikula, patuloy pa ring iniuugnay sina Bossing at Gwen Zamora. Oh my God. No, that's really an on-screen relationship, yun lang. Or maybe because we see each other like eat bulaga, I guess.
Hindi naman. Wala naman ganon. Asawa ko na yan eh. Asawa ni Enteng yun. At mananatiling asawa ni Enteng. Hanggang doon lang. Inihatid naman daw si Gwen ni Bossing pauwi. For Gwen, hindi raw dapat bigyan yon ng kahulugan. Ano, it was after the parade. He just came by. He dropped me off. Kasi I don't have a car yet. So, he was kind enough to bring me home kasi it was on the way to his house. Samantala, higit pa sa inaasahan ng pamunuan ng taunang festival ang naitalang gross receipts ng 8 pelikulang kalahok. More or less, ang total natin, we are now about, as of yesterday, we're 516 million. Ang target natin, 500. So, we're 16 million, more than the target. And the previous year natin was only 437. So, ang layo natin. We're around 23%. 23% more. In terms of total gross natin sa Metro Manila Film Festival, ito ang ating pinakamataas. Yes, at 516 kahapon, we expect that today, we would be able to generate, sabihin mo ng 10 million o 9 million. So, 525 roughly tomorrow, total natin. Consistently, Bong and Vic's movie has outgrossed the 7 other entries. As of last night, ang ating ranking, hindi pa rin nagbabago yung ating ranking. Number 1 pa rin sa Gimat at saka si Enteng. Ang number 2, Tanging Ina. Ang number 3 natin is si Dalaw. Of course, yung first day performance ng Agimat talagang napakalakas. It broke all the record. They realized that the festival is, this Metro Manila Film Festival really boosts the local film industry. And now with the big stars, exactly what you said, mukhang next year, mas bongga ito. Sa lahat ng mga manonood ng pelikulang Pilipino, maraming salamat po sa inyong suporta at pagtangkilik sa kabuuan ng Metro Manila Film Festival. At higit sa lahat, yung mga nakaibig at nagkagusto sa kay Agimat at kasama si Enteng Cabizote. Sa lahat po ng sumuporta ng si Agimat at si Enteng Cabizote, maraming salamat po. Kylie Padilla nagsalita na tungkol sa Daddy Robin niya at new wife Mariel. Kylie! Simba! Sa press con ng Dorfina, kung saan kasama si Kylie, nireveal ni Kylie na wala na nga sila sa poder ng ama niyang si Robin. Ondo po kami nila Ate Queenie, sila Tita Mariel at si Papa sa bahay po. Kita kayo? Opo, madalas po kaming dumalaw kay Papa. Masaya po sila. Opo, masaya po sila. May chismis na buntis na ang stepmom Mariel mo. Hindi ko po alam yun! Did you ask? Bilang anak ni Papa, I think it's better to just, hindi makailam sa mga ganun. Welcome to the family, syempre. Starto PX! Meron akong kwento tungkol sa pelikula, pero bago yan, bukas sa Mel and Joey, abangan nyo po yung Mentalist, yung guest namin yung Mentalist, na magugulat kayo, pinapatigil niya yung mga relos nung kausap niya. Yung mga nagbabaluktot ng kutsara, ordinaryo na. Ito yung mga artista, pinatigil yung mga relos nila sa gusto niya. Basta yung Mentalist sa Mel and Joey bukas. Ito yung kwento kong pelikula. Merong isang ina at may 2 anak. At nag-aaway yung mga anak dahil galing sa sine. Sabi nung isang anak, maganda yung tanging ina mo. Sabi ganon. Maganda yung tanging ina mo. Sabi nung isang anak, hindi, mas maganda yung Little Packers. So nag-aaway. Hindi, tanging ina mo. Hindi, Packers. Hindi, tanging ina mo. Packers. Nakialam na yung nanay. Hoy, magrosaryo nga kayo. Okay. Kwento lang yan. Okay, mga kaibigan, itong kwentong hindi nyo dapat palampasin. Pelikula yan eh. Ang 2 kwentong ito mamaya. Okay, pagsabayin na natin ang pag-reveal. Ito na po, mga kaibigan. Siguro itatanong nyo, ang alin? Yung 2-in-1? Nako. Gustong-gusto ko rin yan, mga kaibigan.
Eto, unang-una, kasong tax evasion versus Richard Gomez. Kay Goma, pinapamadali raw ng BIR. At Dennis Trillo, may kwento sa kalagayan ng kalusugan ni Jeneline Mercado. At sa muling pagtatambal nila ni Heart Evangelista. Live, abangan nyo. Ngayon, yung sa Tanging Ina Mo, tsaka Little Packers, baka gawin naming sapol-sapol. Tingnan natin kung ano talagang ano. Pero sabi nga nung nanay, mga anak, tama na yan, mag-rosaryo kayo. Okay, mga kaibigan, gawin nyo ang gusto nyong gawin at pagbabalik pa ang Star Talk TX. Next na! Totally exciting! Heart Evangelista at Daniel Matsunaga, hinula ang hindi magtatagal ang relasyon. Kung sinabi ni God that we are for each other, then we are for each other. To last forever. Don't worry. Totally TX!